na Panginoon. Hallelujah! Saving us, Lord Jesus. Our thanksgiving be unto you alone, Jesus. Hey, I come before you today, and there's just one thing that I want to say. To
we thank you, Jesus. Sing. For all you've done in my life. Amen. You took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Salamat o Diyos. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Yes, we Lord. thank you, Father God. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart, Yes. with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Once again, we thank you. We thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Father. You are my best friend. You are my Father. You are my love, Lord Jesus. I thank you, Lord Jesus. Hindi mo ako iniwan. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti niyo, Lord. Wala kami tigil magpasalamat. Magpuri sa dakilang Diyos na buhay. How can I say thanks for the things that you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done.
Ang pambungad po natin sa mensahe batay sa salita ng Diyos, practically for the whole year, and in fact, ito po'y kasaklaw doon sa 5-year na theme natin. Alam niyo po, ang ating pamunuan, pag naghahanda po ng mga talakayan, ay meron po tayong tinatawag na long-term na theme, 5 years po yan, and then bawat taon po ay meron tayong sinusundan ng mga theme din. So, itulot nyo lang po, mga kapatid, na ilatag ko sa inyo yung pagtutuunan natin ng ating pansin sa mga buhay at galaw ng ating church, MCF, sa taong ito. At walang iba kundi yung kabanalan, holiness. Holiness. Ano po ito? Sino ang Diyos nating sinasambat, pinaglilingkuran, at ano ang ninanais niya para sa atin sa panahong ito. At bakit po natin kailangang ipagdiinan tagos sa estilo ng ating pamumuhay yung temang ito, yung paksahing ito. Magsilbi nawa ito ng mga ika nga po'y ating pong kasiguruhan sa mundo na tinatahak po natin. Magwawakas po, mga kapatid, ang mundong ibabaw. At iba po ang sinasabi ng salita ng Diyos pagdating dyan sa aspeto na yan, kaya pag-aaralan po natin yan. Ang minumungkahi po natin ng pag-uusap ay the first quarter of the year, 2024, will be spent on the topic na holiness ng Diyos, kabanalan ng Diyos, at bilang tugon po dun sa kanyang kabanalan na yon, yun po ang maging hamon sa atin sa pagbuhay, pamumuhay, at paglilingkod, paggawa, lalo na towards the end times. So yung second coming of the Lord, pag-uusapan po natin on the first quarter of the year. At nawa po, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon by the Holy Spirit of God who has inspired His Word na ibinigay sa atin, ito po ang magbibigay ng liwanag sa atin tungkol sa kahalagahan ng bagay na to. So, lahanin po natin, nakapaloob ito dun sa 5-year theme natin, which our leadership prepared as the long-term theme, sa kabuuan ay a heart for God. A heart for God. At ang theme verse po natin dyan, mga kapatid, for the 5-year theme natin, ay makikita po dun sa 1 Chronicles chapter 28 verse 9. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. A heart for God. At ang sabi po dito, and you, my son Solomon, acknowledge the God of your father and serve Him with wholehearted devotion and with a willing mind, for the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will reject you forever. Yung po'y bahagi ng pahayag ng Panginoon dito kay Solomon. Lahanin po natin, ang nagkaroon ng burden, ika nga sa puso, ng pagtatayo ng templo o lugar kung saan pagtatagpo ng Panginoon at ng kanyang bayan, for that matter, ay si David. Bata pa po si David habang nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama doon sa kaparangan. Pagka titingnan niya, may kubo, at least may kubo siya, yung mga tupa niya, mayroong kural. Pero sabi niya, sa ganda ng aking mga nakikitang ito na sang nilikha ng aking Diyos, gusto ko lagi ko siyang kasama kaulayaw. Gusto ko lagi kami magkasama. So nangarap po ang David hanggang sa siya maging hari, etc., etc., magtayo ng bahay ni Lord, temple. Pero, ang sabi ba naman ng Lord sa kanya, hindi ikaw ang pinipili kong magtayo ng tahanan para sa akin. Ang iyong anak na si Solomon na papalit sa iyo. Pero binigay pa rin po niyan todong suporta dito hanggang mabuo po at bahagi ng dedication ng temple nung matapos na po itong pahayag na to. Ulitin ko lang po, basahin natin. And you, my son Solomon, wika ni David,
acknowledge the God of your father and serve him with wholehearted devotion and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will reject you forever. Mga minamahal, from here makita natin ang insight. Napakahalaga po sa ating Panginoon Diyos ang nilalaman ng ating puso. Sino ba o ano ang nariyan? A heart for God. Yun po yung theme natin for the 5 years na susunod-sunod po mula ngayon. At kung makita po ninyo, 5 taon, ang salitang heart ay 5 letra, H, E, A, R, T, yan. Yan po ang pwedeng takbuhin natin for the next 5 years. Pag-aaral at paggawa sa ating Panginoon Diyos dito sa MCF. Karaniwan po ito. At naniniwala po kung lubos sa aking mga kapatid na naranasan na rin po ninyo ito one time or another in your life. In the context of worship, God reveals Himself. Mientras natin siyang sinasamba, mientras natin siyang tinataas, mientras na pinagniningning po natin layang-laya ang kanyang kalwalhatian, nagpapakilala siya, nag-ahayag po siya. So, how did we come about nitong A Heart for God bilang tema? Nananambahan tayong katulad ngayon. At one time, hindi ko na po matanda na eksaktong petsa, nananambahan tayo, kumakanta tayo. At ang isa sa ating mga kinanta ng pagkakataong yun, mga kapatid ko sa Panginoon, ay yung pong, Lord, I give you my heart. This is my desire. And then sabi ng chorus, Lord, I give you my heart. Habang inaawit po natin yon, nandun po ko sa may sulok na yun, at parang may sinasabi, ulit ang Panginoon, heart, heart, heart. Audibly, parang narinig ko sa kanya yun, sinasabi niya. Habang kinakanta natin, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Ulitin ko lang po, pwede mong naranasan na rin yun. While you are worshiping God, He reveals Himself to you in a very, very personal way. At meron siyang mensaheng dala. Heart. So, nung ulit-ulitin ng Panginoon yun, parang sinasabi niya, itong pagtuunan natin ng pansin sa MCM. Checkin natin ang ating puso. At ang guiding question po natin sa mga talakayang ito, mga kapatid, what would God see in my heart? Pagsusisiya sa atin ng Panginoon, pagsusuriin ng Panginoon, titingnan niya ang pinakalaman ng puso mo at puso ko. Ano kaya makikita niya? Siya ba? O iba? Anong mahalaga sa iyo? Na yung talagang yung hinahabol-habol na para kang hindi makali hanggat di mo naranasan na angkin. O kaya baka lihis, kumbaga sa landasin. Itong landasin na binibigay sa atin ng Lord, and yet kumakabig tayo sa kanan o sa kaliwa. What would God see in my heart? Paintulot niyo po na isa-isahin ko lang po sa inyo ang nilalaman ng heart na yon bilang salita with 5 letters. For 2024, sa letter H ng salitang heart, pag-uusapan po natin behind the pulpit at pinaka-programa ng kabuuan ng MCF, pati na po sa ating mga outreaches and all. Nire-recommenda po natin mabuti. Magtuon tayo ng pansin sa kabanalan. Kabanalan. Kaya sabi nga, ang pinaka-team verse natin, 2 Peter chapter 3, verse 11, bahagi po ng binasa natin kanina, 11 and 12 nung 2 Peter chapter 3. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be?
You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. Konting kibot. Pagka mayroong pinagdadaanan tayo, at lagi naman tayo may pinagdadaanan, maganda o hindi kagandahan, masaya o hindi naman kasayahan, may pinagdadaanan tayo. Konting kibot lang, sasabihin natin, Lord, sana bumalik ka na, sana dumating ka na. Sabi niya, speed, it's coming. Pero sabi niya sa mga naunang talata mula sa verse 10, mula sa verse 8, sinasabi po niya, towards the end of this world, sa takdang panahon ng Panginoon, so, gugunawin ang mundo sa ibabaw sa pamamagitan ng apoy. Dati po panahon ni Noe, baha. At nagbigay po siya ng palatandaan na hindi na niya gagawin ulit yon. Ang bahaghari, the rainbow. But Peter said, time comes. Gugunawin ng mundong ito sa pamamagitan ng apoy. At kung mangyayari yon, sabi niya, how, sa verse 11, what kind of people ought you to be? How should we then live, sabi sa ibang translation or version? Anong klaseng pamumuhay magkakaroon tayo? Pinakasimple po. Ang pangunahing mensahe sa atin sa likod ng sa taong ito, sa likod ng ideya ng kabanalan. Mind you, my friends, and this is a stark warning for all of us. Sa harapin nating mga panahong ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ang panawagan sa atin ng ating Panginoon Diyos to be holy, not just to be happy. Simple lang. Hindi ka para maging masaya. Ang hinahabol-habol ng mundo ngayon, kasayahan. Yung sarap ng buhay, hayahay. Hindi po. Hindi tama na habol-habulin ng sino man, lalo na mga anak ng Diyos tulad natin. Hindi po bagay na habol-habulin natin ang kasiyahan, ang kagalakan. Dapat po, byproduct lamang ito ng ating kaugnayan kay Lord. Ang pinupursi natin si Lord, yung kanyang kabanalan. Yung kanyang kabanalan. At susunod na po yung kagalakan. Pakiusap ko po mabuti sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon. And for everyone that hears this message, I pray to God, maging maliwanag po ang simpleng kapahayagan. God calls us to be holy, not to be happy. Holiness. 2025, equipping. Patuloy po tayo. Uusad tayo doon sa kapahayagan ng bahagi ng ating MCF hymn, now disciples, later disciples. Pabilisin na po natin yung procedure, yung proseso ng pagiging discipler. Wag na nating patagalin pa yung proseso ng disciple. At gawin na po natin discipler na. Meron po tayong aim or goal for this year, 2024. Bawat isa sa ating mga constituents sa Marikina Christian Fellowship, outreaches natin. Simula dito sa atin sa center, sa Mother Church kung tawagin natin. Loobin ni Lord. At magnasa po tayo. Lagay natin pagnanasa ng ating puso. One Daughter Church. One Daughter Church. Doblein po natin ang bilang natin ngayon with all our outreaches. Maging 18 tayo itong taon na to. Siyam po tayo ngayon. Siyam. Here and there, sa probinsya at dito sa atin, gawin po nating doble. Yun po yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan, abotable yan, abotable. Kayang abutin. Okay ba yung English natin? Yan. Abotable. At ang ating pong theme verse dyan ay doon sa Hebrews 13:20-21. Layunin po natin, maging maayos po for excellence. For excellence. Gagawa ka para kay Lord. Gawin mo na with all your might, with all your knowledge, at talagang meron pong makikitang resulta. At ang resulta, may pagmamalaki natin talaga kay Lord. Hindi po yung basta makagawa lang tayo. Hindi po yung para may report lang tayo. Hindi po yung para may mapag-usapan lang po tayo.
At ang sisikat po, hindi tayo, kundi ang Panginoon natin. We're establishing the kingdom of God, not our kingdom. Equipping. 2026, active. Doon sa letrang A ng heart. From time to time, at sisimula na po natin itong maagang panahon ng Enero, magkakaroon po tayo ng pagre-review ng ating spiritual gift survey. I-update po natin ang ating attendance, ang ating membership. Magkakaroon po tayo ng mga baptismal services at saka mga membership classes. Magkakaroon po tayo ng ating mga small groups. Dadagdagan pa po natin yung ating mga pagtitipon-tipon para po maging aktibo ang bawat isa. At sa 1 Peter chapter 1, verse 13, beating the heartbeat of God. Naalala niyo si Juan? Doon sa 12 na mga alagad na pinili niya maging apostol, nakahilig daw po sa dibdib ni Lord si Juan. At kung nakahilig sa dibdib, daman niya ang tibok ng puso ng kanyang Panginoon. Kapatid ko sa Panginoon, by the power of the Holy Spirit and the ministry of the Word of God, sumandal ka sa dibdib ng Panginoon mo. Huwag kang masyadong magpakapagod sa iyong mga pursuit, sa inyong mga endeavors. Magbigay ka ng pangunahin, kalidad na oras ng pagbubulay ng salita ng Panginoon. Damahin mo ang tibok ng puso ng Panginoon mo. Huwag po yung baligtad. Ginagawa natin pahinga ang araw ng linggo sa samba bilang pahinga sa ating mga trabaho. Huwag po. Ang dapat ay na magtutulak sa gana ng ating paggawa ay ang pagsamba natin kay Lord. Ang panimula po ng isang linggo sa pagdaan ng mga araw, linggo. Linggo hanggang Sabado. Yung pong 7 araw na yun. Hindi po yung Lunes hanggang Linggo. Dulo yung Linggo. Hindi po bungad ng isang linggo. Yung araw ng linggo. Magkaroon po tayo ng ibang pananaw na po. Paradigm shift, sabi ng iba tungkol dyan. Pero ang totoo po, matagal ng prinsipyo yan ng salita ng Panginoon. Sa 2027, for the letter R, radiance. Nakikita po natin mga kapatid, uwi at uwi, ang lahat ng ating mga pagsisikap na ito sa kalwalhatian ng Panginoon, yung kaningningan niya sa atin. Yung kaningningan niya. At people get attracted to Him sa nakikita po nila sa ating mga estilo ng pamumuhay. Tayo po magsisilbing mga refleksyon ng kanyang liwanag, atraksyon para sa kanya. At nawa po mga kapatid, mabulag na ang mundo. Ang dahilan ay talagang silaw na silaw sila sa atin. Kita nilang kalwalhatian ng Diyos. Alam Moses, nung makita po, kumapit sa kanyang mukha ang kalwalhatian, kaningningan ng kalwalhatian ng Diyos, bay kinalangan po magtalukbong ang Moses para po makalapit sa mga tao. Ganun po sana, mga kapatid ko sa Panginoon. And then yung panglima, 2028, trust. Balik tayo doon sa pinaka-basic, pagtitiwala, panampalataya, pagkakilala, pagkakaugnayan, then pagtitiwala. Psalm 56:4, hinahamon po tayo sa simpleng kapahayagan na to. May konting biro po ito pero katotohanan. Kapatid ko sa Panginoon, hinihimok tayo ng salita ng Panginoon. Relax lang. Sabi mo sa katabi mo, relax. Huwag maten. Baka magkulap. Napansin niyo po, wala yung sound, yung S sound. Relax. Huwag matense. Baka mag-collapse. Pagka kinukulang na yung S sound, nako, hindi ka nagre-relax. Masyado ka ng pagod, masyado ka ng abala. But, yung po idea, mga kapatid, yung pong idea, puso. Kaya, inaaliw-aliw ko ang aking sarili, batay sa tema natin ito, babaguhin ni Lord ang aking puso. Sa para ng operasyon man o papaano pa man. Pero nilalagay po namin lahat-lahat sa kamay ng Diyos. Kung ma-review po by next week, itong 11th, re-reviewin daw po yung aming pinasang papel sa
sa heart center, kung ako ipapasa doon sa Z-Benefit, ang kakargahin po ay yung aking operasyon at saka mga gamutan ay libre na po ng ating heart center. Sa doktor na lang po yung na tila mas mahal pa kung magkaminsan. But just the same, no? Meron dumarating na pagpapala. Yung pala, bilang paghahanda doon sa dapat na pag-iipon. Yan. Kada lakad po namin, may gastos. May gastos. Pahirapan din po naman minsan. No? And yet, the Lord has seen us through. Kasi, malinaw po sa aming kamalayan ni Ate Edna, may pagsisikap po kami. Ang laman ng puso namin makita ni Lord. Siya lang. Siya lang. Kung gusto pa namin humingi ng extension ng buhay namin, paglilingkod pa rin kay Lord ang aming gagawin. Hanggang sa makakaya. Hanggang sa makakaya. So, simula po ngayon, mga minamahal, maglalahad tayo sa salita ng Diyos ng pagtuklas ng sinasabi niya sa kanyang salita. Sino siya? Ano ang nais niyang maging kahalagahan natin? Paano ito ipamumuhay maging sa last days? At paano po natin igigiya ang ating pamilya, mga malalapit sa atin, na maging malalim at ika nga po'y mayroong pagkakaugnay na at maging mas malalim pa kaysa sa dati. Ito po ang dapat na magpaandar sa atin sa paggawa at paghahayuman o anumang bagay na ipinaglilingkod natin sa kanyang kaluwalhatian. Right now, gentlemen and ladies, I want to challenge all of us, you and I, that we open ourselves to a new vision of the Lord's glory. Bakit po? At ito po magiging premise ng ating mensahe. It is only when we see God as He is that we can see ourselves as we are. And then, and only then, we are equipped to move out and minister to others. Our God calls us to serve Him, but He calls us to serve Him in holiness. Ulitin po natin. Siyang premise na mensahe. Ang sinasabi ni Lord sa atin lahat ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, it is only when we see God as He is. Pag nakita na natin, sino ba talaga ang ating Diyos? When we see God as He is, that we can see ourselves as we are. Tsaka natin makikita ng tama kung sino tayo. And then, and only then, tsaka lang, na tayo po'y we are equipped to move out and minister to others. Magiging walang saysay po ang mga pagkakbang natin, anumang paggawa natin, anumang programa na ating gagawin. Magiging walang kabuluhan po lahat ng ating kapaguran, etc., etc. Kung hindi po natin alagang mabuti yung ugnayan, una, pagkilala natin kung sino talaga ang ating Diyos. At ang kinalaman po nun, direktang kinalaman po nun, doon sa pagkilala natin sa ating sarili. Ang batayan po ng pagkilala natin ng tama kung sino tayo, hindi po yung ating kapwa. Hindi po yung kung sino dyan o ano pa man dyan, kundi si Lord. Si Lord. Sino siya? Pagka naging malinaw na po sa atin yun, lilinaw po sa ating kaisipan, sino nga tayo, and then, maging wasto po ang direksyon ng ating paggawa. Walang maaksaya, kundi lalong magdadala ng kanyang kaluwalhatian. Lalong magdadala ng kanyang kaluwalhatian. At mga kapatid, unawain po natin patuloy ang katotohanan na tinatawag po tayo ng Diyos sa paglilingkod, na paglingkuran siya. Pero ang pagtawag pong yan, sabi niya, maglingkod kayo sa aking kabanalan. Sa aking kabanalan.
Ang theme verse natin for the year, ulitin ko lang po, 2 Peter chapter 3:11 hanggang 12 na po sa pagbasa. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. Sa pagbabasa, sa pagbubulay, at pag-aaral ng salita ng Diyos, dahan-dahan na inihahayag niya ang kanyang sarili sa kanyang mga anak. Meron pong sa aklat, ang author ay nagtanong, what is the one thing above all others that true worshipers think of when approaching God? Sabi niya, ano ba yung natatanging bagay na sabi niya ay pwedeng laman ng isip ng mga tunay na sumasamba sa Panginoon tungkol sa paglapit sa Kanya? Yung Kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat? Hindi raw po. Yung Kanyang, sabi rito ay, yung Kanyang kabutihan? Hindi raw po. Yung Kanyang katapatan? Hindi rin po. And yet normally, yung po ang ating habol-habol. Matapat ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Etc. etc. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang sagot po, tanong ng author, sagot din po ng author, si Sherwin Hughes. Ang sabi po niya, His Holiness. Ang binibigay diin sa salita ng Diyos, maging sa karanasan ng mga Bible characters na ating napag-aaralan na bubulay mula sa kanyang salita, Moises, Abraham, David, Josue, kung sino pa dyan sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan, ang mga apostol, ang apostol Pablo at kung sino pa, mga kapatid, outstandingly, makikita niyo po, kabanalan ng Diyos, ang ninanasa-nasa nila na maranasan. Kabanalan. At takma lang po, hindi po may tuturing basta ang ideya ng kabanalan applied to God primarily bilang parang isa sa kanyang mga katangian. Ito po ang kanyang kalikasan. Siya'y banal na Diyos. Siya'y banal sa kanyang pagmamahal. Ang kanyang kahabagan ay banal. Ang kanyang katarungan ay banal. At lahat na po ng pwede nating ikabit na mga katangian at naranasan na papatunayan sa ating pang-araw-araw na karanasan, banal kasi siya. Banal siya. So ang kasulatan, nagpapakita po ng yung mga pinakamalapit sa Panginoon, Moises, Abraham, David at kung sino pa, ang iniisip po nila tungkol sa kabanalan ng ating Diyos. Akala natin, lagi laman ng patuto ng mga lalaki ng Diyos na ating nababasa sa salita ng Diyos ay yung kanyang kabutihan, yung kanyang track record na faithful, etc., etc. Hindi raw po pala. Pagka sinuri mong mabuti, binulay mong mabuti ang laman ng salita ng Diyos, you will discover the same. God, your God, is holy. And He calls you to be holy, just like Him. Ang sabi nga po, yung ating mga theologians, nagsasabi, strictly speaking, sabi nila, we should not think of divine holiness as an attribute, but as the essential ingredient that holds God together. Holiness. Halimbawa na lang, tingnan niyo pong mga sunod-sunod na mga talatang ito. Revelation 15:4. Ang sabi po ng salita ng Diyos, who will not fear you, O Lord? Tama po ba? And bring glory to your name, for you alone are holy. Exodus 15:11. Who among the gods is like you, O Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders? Nando po yung salitang holy, holiness. Hosea 11:9. For I am God and not man, the Holy One among you.
Isaiah 41 verse 14, "Do not be afraid, O worm Jacob, for I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel." What do we discover? That the more we make ourselves aware of God's holiness, the more honor and respect we want to give Him. Di po ba? Mientras na ating pong nilalaanan siya ng paghahayag ng kanyang pagiging banal, lalo pong mag-aalay ng parangal at pagrespeto na iaalay natin sa kanya. At pwede natin sabihin individually, we say, the more we know of God, the more we will discover that He is holy and that we are unholy. Lalo na po sa ating mga panahon ito na kinakaharap, mga kapatid ko sa Panginoon. Look everywhere and there seems to be nothing that could appease our hearts except to behold God in His holiness. At sabi nga po, paggandaan ang mga araw na darating, ang consummation ng lahat ng mga bagay-bagay, katapusan ng lahat ng mga bagay. Kaya magsisimula nga po tayo nitong ating talakayan, first quarter of the year, tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Anong kaugnayan niyan doon sa idea ng kabanalan? What kind of people ought you to be, sabi niya. You ought to live godly and holy lives. Yan po ang pangunahing hamon sa atin, kapatid ko sa Panginoon. Maging sa ating pong Lord's Supper celebration or remembrance, pumili po tayong 12 mga Bible characters na inakala nating umaakma po na sa kanilang karanasan at paggawa sa ating Panginoon Diyos, recorded in the Scriptures, meron silang pagkaunawa na lubos sa kabanalan ng Diyos na kumapit din po sa kanilang katauhan katulad ni Moses na ating pag-aaralan maya-maya. So, ultimately po, ang kauwian, mga kapatid, pag tinambal po natin yung mensahe ng tungkol sa kabanalan at saka sa konteksto ng pagsamba, at ang guiding question po natin ay, what would God see in my heart? Nako, mga kapatid, kompleto po. Kompleto po. Sa lahat ng larangan ng ating buhay, in the context of worship, makita po natin, lahat saklaw. Lahat. Tying this up in the centrality of worship, sasabihin natin, buhay mo, buhay ko, pagsamba. At ang pagsamba, buhay mo, buhay ko. Worship, this is your life. Worship is, life is worship, and worship is life. Saklaw po lahat, sino ka? Yung mga plano mo, mga pangarap mo, yung pamilya mo, yung career, yung hinahabol-habol mo sa iyong mga pangarap. Race, your citizenship, lanin po natin. Sobra na tayong pagod in a way sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. So, meron pong paggising ng kalooban ng pagka-Pilipino, pero sabi nila, wala tayong kaya. Pero higit pa doon, hindi lang tayo basta Pilipino. Kristiyanong Pilipino na, at tayo po yung mga citizens of heaven. Pati na po yung aspeto na yun, mahalaga na may pasaklaw po dyan. Yung service natin, yung ministry natin, yung missions, evangelism natin, yung study, yung education natin, and all other parts ng ating pagkatao. Hindi po natin kukulong yan, kukompartmentalize yan. Kabuuan po. Sausaw sa kabanalan ng buhay dahil meron kang Diyos na banal. So, bilang panimula po lamang naman ito, mga kapatid, at ang mga sunod-sunod na mga linggo sa buong sangtaong ito, merong pagbibigay diin sa buhay kabanalan. Kabanalan ng Diyos at kaugnayan nito sa atin. At sa ating TGIF, nagbibigay po tayo ng special na atensyon sa TGIF sa mga talakayan, pagbubulay ng salita ng Diyos.
emphasizing on the ministry, the person and the ministry of the Holy Spirit. Napapanahon din po na pag-aralan natin yan, mga kapatid ko sa Panginoon. So paghahanda po natin lahat yan. Sana po lumikha ito ng hikayat, ng excitement sa ating mga puso. We want to learn about the holiness of God. At anong kabuluhan nito sa ating pamumuhay. So, sa dulo po, pwede kong masabi sa atin, tulad ng dinideklara ng salita ng Diyos, and we simply echo it, thus says the Lord. At ang Kristiyano sasagot, Amen. Amen. Manalangin tayo. Lord, with the free movement of the Holy Spirit in your church, we humbly pray. Puspusin niyo po kami ng inyong kabanalan. Ito po ang una naming habul-habulin sa aming buhay, sa aming pagkakaugnay sa inyo, sa aming paggawa. Among others, maging laman to ng aming puso. Itong ninanasan nyo at itong paraan na gagamitin nyo, Panginoon, para sa pagkasangkap ng bawat isa sa iyong iglesia at kung bakit nga po meron kaming pwedeng pagnanasa na may sa katuparan to sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat po, Panginoon Diyos. Purihin po kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through us. Let our hearts be your service on. Now disciples, later disciples. Believing in abundant blessing. Come and different, full of hope, of love and of faith. God, oh my God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our heart and in our home. God, yes, dear God, bless the world through us. We wanna be a sharing partner. Going places, meeting people
Hallelujah.